You look so lovely tonight, Amber. Ani Hannah nang tuluyan siya makalapit dito. She gave her a nervous smile. You look beautiful as well, Hannah. Nakita mo ba si Sebastian? Tanong niya rito habang nagpapalingalinga. Oh, he and his parents are in the library with Grandma Imelda. I think they're discussing something. Nito, bago sumimsim ng champagne flute na hawak nito. Nag-alinlangan siyang tumango. Kaya siguro hindi siya nasundo ni Sebastian dahil may pinag-uusapan pang pamilya nito. Nervous? Ani Hannah sa kanya. Don't be nervous. Ngayong ikakasal ka na ni Sebastian, ito na rin ang iyong crowd, Amber. Mababait ang mga tao dito. Wala ka dapat ipag-alala. Tugtong pa nito bago hinabol ang waiter na dumaan upang kumuha ulit ng alak. Sandali siyang naiwan doon na mag-isa. Walang kilala at kinakabahan. Doon niya naramdaman ang kamay na humahaplo sa bewang niya. Agad siyang napalingon. Nakita niyang isang lalaki na nakangisi at nangangamoy alak. Agad siyang nanginig sa galit. Hinawakan siya ng lalaking lasing. Hey babe, want to more my bed tonight? Ngumisi siya at naglakad ng ilang hakbang palayo sa lalaki. Kinulong niya ang kanyang kamao at nangangalit ang kanyang mga ngipin. Magsarili ka kung gusto mo. Aniya rito at naglakad palayo. Subalit, hindi pa man siya nakakalayo nang mabilis na hinagip ng lalaki ang braso niya at pinihit muli paharap dito. At bago pa man siya makapag-react, binuhusan na siya ng lalaki ng red wine sa kanyang muka. Iniwan siya sa lubos sa pagkabigla at kahihiyan. Nobody says no to me? Sabi pa ng lalaki bago siya itinulak. She lost her balance and she fell on the floor. Agad siyang pinagtinginan ng mga tao. Ngunit walang nangahas na tulungan siya makatayo kundi si Hannah lamang. How dare you? She's Sebastian's wife, Callum? Sigaw ni Hannah sa lalaking ng bastos at nanakit sa kanya. Agad na naupo ang pagsinghap at bulong-bulungan sa paligid. Ang iba pa ay nagbigay sa kanya na nakikiramay na tingin. Ang iba naman ay sumimangot pa. Pero wala na siyang pakialam. Bahala ng mga ito sa nais silang isipin tungkol sa kanya. She's done there. Ayaw na niya. Mabilis siyang naglakad patungo sa hagdan at dumiretso sa kanilang silid. Pagkapasok niya ay nagtanggal siya ng damit at dumiretso sa shower. Nang tuluyang nabasa ng tubig, sa wakas ay napahikbi siya at hinayaang tumulo ang mapait niyang luha. Sebastian, POV. Hindi ako papayag sa desisyon mo, Mami. Yan ang pamana ng pamilya natin. Hindi mo pwedeng basta-basta ibigay kahit kanino. Sigaw ng daddy niya sa kanyang lola. Nasa loob sila ng library at matagal na silang nag-uusap doon. Sino ka para sabihin sa akin kung anong gagawin ko, Fernan? Ito ay binigay sa akin ng iyong ama at ibibigay ko to sa kung kanino ko gustong ibigay. Katwiran ng kanyang lola habang nakaupo to sa kanyang wheelchair. Nakabihis na si Lola Imelda para sa okasyon tulad ng iba sa kanila sa silid na iyon. Ang kanyang lola ay nakasuot ng pulang damit na parang iginigiit ang kanyang kapangyarihan sa kanilang lahat. Pero hindi uurong ang kanyang ama. Estrangherong babaeng niya pangasawa ng apo mo. Who knows kung ginamit lang to ni Sebastian para hindi niya pakasalan si Hannah, ang nararapat na babae para sa kanya. Lumingon sa kanya ang kanyang daddy. Go ahead, Sebastian. Sabihin mo sa lola mong totoo. Fernan! Awat ng mami niya. Alam niyang gugustuhin ng kanyang ina na tumahimik siya, ngunit nagpasya siyang gawin ng iba. Asawa ko si Amber at mahal ko siya. Hindi ko alam kung ano pang katotohanan ng sinasabi mo, Dad. Nangunot ang noo ng kanyang ama. Wala kang kwentang anak. Tama na! Umalingaw-ngaw ang boses ni Lola Imelda sa apat na sulok ng library. Tumayo na ito mula sa wheelchair nito. Ito ang unang pagkakataon sa mga nakalipas na buwan na nakita niyang kanyang lola na may sapat na lakas para gawin ang gusto nitong gawin. Tapos na ako sa mga walang kwentang argumento mo, Fernan. Nagkaroon na ng asawang anak mo. Live with that. And no, hindi mo ko pwedeng diktahan kung kanino ko ipapasang heirloom ng pamilya, gaya ng tawag mo dito. Para sa akin,
Isa lang tong piraso ng jewelry at walang ibang taong maaaring magkaroon nito maliban kay Amber, ang asawa ng iyong anak. His grandmother said with finality before she sat on the wheelchair again. Mabilis nitong binuksan ang kahon ng kwintas sa kanyang harapan at kinuha mula rito ang The Ocean Dream. Iyon ang pangalawang ibinigay ng designer sa kwintas dahil sa malaking pendant nitong patak ng luha na kulay asol na diamante. Regalo ito ng kanyang lolo sa kanyang lola noong ika-25 anibersaryo ng kanilang kasal. At dahil sa tinatayang halaga ng kwintas, madali siya makapagpatayo ng kahit 5 gold hotels. No wonder na nagalit ang kanyang daddy nang malaman niyang ibibigay ni Lola Imelda ang kwintas kay Amber. Lihim siyang ngumisi. Hindi sa nakatagpo siya ng kagalakan sa hindi magandang pag-uusap na ito sa kanyang pamilya. Ngunit talagang nasisihan siyang makita na ang kanyang daddy na natalo sa otoridad ng kanyang lola. Gaya rin ng pag-aayos si Grandma Imelda sa gulo na ginawa ng daddy niya sa Gold Hotel Manila. Tapos ng usapang ito. Ani Lola, bago bumaling sa kanyang mommy. Hawakan mong asawa mo, Divina. Hindi ko matitiis ang anumang kawalang galang ngayong gabi sa sino man sa ating mga bisita o sa sino man sa atin. Ito ay party ni Amber. Dapat natin gawin tong espesyal para sa kanya. Malinaw ba, Fernan? Hindi sumagot ang daddy niya. Kinuyom lang ang mga kamao at itinago ang mga protesta sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay lumingon sa kanya ang lola niya. This nonsense conversation has already took so much of our time. Pumunta ka na sa party at tingnan sa Amber, iho. Siguro kanina ka pa niyang hinihintay. Tumango lang siya at binigyan ng nakakaalam na tingin ang kanyang ina bago tuluyang lumabas ng kwarto. Paglabas niya ng library, agad siyang sinalubong ng katahimikan sa receiving hall. Nawala na ang daldal niya nang pumasok siya kanina sa loob ng library at nakita niyang kakaiba to. Pagdating niya sa receiving hall, lalo naging tahimik ang lahat ng mga bisita. Hindi nagtagal, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maya-maya pa, nakarinig siya ng pagsisigaw sa front lawn. Mabilis siya naglakad palapit roon at nakita niya si Callum na inaasikaso ng security team ng mansyon. Katabi nito ang kanyang mga magulang at si Hannah. Si Callum ay anak ng isang kanilang mga business associate, ang pamilyang Grants. Kilala si Callum sa pagkamainiti ng bait at sa hilig sa pag-inom at pambababae. Bitawan niyo ako! Sigaw nito habang pilit na inaalis ang pagkakahawak rito. Ngunit hindi natinag ang kanilang security team at alam niyang hindi nila gagawin ang inutos ng binata kahit na mabalian pa ang kamay nito. Sa nakikita niya kasi, mukhang malaking kasalanan ang ginawa nito na kailangan pang hindi bababa sa 4 na kanilang mga tauhan ng humawak para lang makasiguro na hindi ito makakawala. Ano nangyayari? Nagmamadaling tanong niya na makalapit siya sa mga ito. Napatingin sa kanya ang ama ni Callum na may maputlang muka. Even his mom, obviously shuddered with his presence. Subalit hindi sila nagsalita. It was Hannah who did. Well, it seems like Callum here cannot keep his hands to himself. Sarkastikong pahayag ni Hannah. Tumahimik ang peste ka! Sigaw ng binata. Imbis na sumagot, bumaling si Hannah sa mga magulang ni Callum. Mas mabuting pigilan niyo ho siya. Ayaw ng daddy ko na may tumatawag sa akin ng ganyan. Babala nito. Agad namang nilapitan ng binata ang daddy nito. Trying to withhold his son from doing more damages than what he already had. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa niya? Tanong na niya kay Hannah. Napabuntong hininga to bago nagsalita. Binastos niya si Amber. Kaagad nagsalubong ang kilay niya sa narinig. Paano niya? Paglabas ni Amber kanina, hinawakan niya to at itinulak sa sahig. Bumalik siya sa itaas na umiiyak. Hindi ko alam kung... Hindi na niya pinatapos pa ang sasabihin ni Hannah. Tumakbo siya pabalik sa bahay at kaagad umakyat sa hagdan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa pag-aalala, takot at galit. It took much of his will not to beat Callum
Sa sandaling marinig niya ang ginawa nito kay Amber, naiinis siya. Pero alam niyang kailangan muna niyang puntahan si Amber at tingnan ito. Padabog niyang binuksan ang pinto pagkarating niya sa kanilang silid. Agad siyang nakonsensya na makita ang isang figura na nakahiga sa gitna ng kanilang kama. Hindi kumikibo si Amber. Nanatili lang ito doon sa kama at nakayakap sa isang unan. Malayong malayo yun sa nakasanayan niyang Amber na masiyahin, madaldal at lagi may opinyon sa lahat ng bagay. Isinara niya ang pinto at kaagad lumapit sa asawa. Amber? He called her when he was finally near the bed. Hindi to sumagot at nanatili lang to doon. Tahimik at hindi kumikibo. Lalong bumigat ang damdamin niya sa galit para kay Callum. Pagbabayaran to ni Callum. He will make the Grants family pay. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Tumalikod na siya at naglakad patungo sa pinto. Kung kanina, napipigil pa siya. Ngayon hindi na. Sisiguraduhin niyang pagbabayarin niya si Callum dahil sa ginawa nito sa asawa niya. Pipihitin niya sana niya ang doorknob na magsalita si Amber. Sebastian? Anito sa nanginginig na boses. Agad niya itong nilingon. Nakatingin to sa kanya habang namumugto pa ang mga mata. At mas lalong nadurog ang puso niya. Pwedeng, huwag mo na akong iwan. Anito sa paos na tinig. She didn't need to ask him twice. Muli siyang bumalik sa kama at humiga sa tabi nito. Nakaharap siya sa likod ni Amber at hindi siya sigurado kung anong reaksyon nito dahil hindi niya makita ang mukha nito. Ngunit, isang bagay ang sigurado. Hinahangad niyang hawakan to at bigyan ng mahigpit na yakap o anumang bagay na makapagpapaginhawa rito. Pero nanatiling tahimik si Amber, parang naliligaw sa sarili niyang pag-iisip. And he feels so useless. Alam niyang may magagawa siya para rito. Anumang bagay na makapagpapagaan ng pakiramdam nito. Pwede ba kitang yakapin, Amber? Lakas loob na niyang tanong. Tahimik itong tumango. Yes, please. Bulong nito sa masakit na boses. Marahan niyang inabot ang bewang nito at pinatong ang likod ng ulo nito sa balikat niya. Ilang sandali pa, humagulgol ng iyak si Amber. Gusto sana niya itong tanungin kung ano ang tunay na nangyari, pero pinigilan niya ang sarili. Gagawin na lang niya yun mamaya. Sa ngayon, ang dapat niyang gawin ay gawin ang tulad ng ginagawa ng mga asawang lalaki sa kanilang asawa, ang maging sandalan. Bumilis ang tibok ng puso niya sa isiping yon, ngunit agad niya tong pinawi. Mas hinigpitan niya pa ang yakap kay Amber at hinalikan to sa likod, hoping that she'd find comfort on his embrace. Nanatili silang ganoon hanggang sa tuluyang nakatulog si Amber sa kanyang mga bisig. Amber's POV. Na magmulat namang mata si Amber kinabukasan, agad na bumati sa kanya ang masiglang sinag ng pang-umagang araw na tumatagos mula sa malaking bintana ng silid. Muli siyang pumikit at dinama ang malambot na kutsyon kung saan siya nakahiga. Sa naaalala niya, hindi ganoong kalambot ang higaan niya, pero wala na yung bala sa kanya. Ang importante, nakapagpahinga siya. This is the best sleep she had in days. Kung hindi nga lang sa huni ng mga ibon sa labas ng veranda kanina, baka hindi pa siya nagising. Veranda? Agad siyang napamulat. Walang veranda ang kwarto niya. Agad siyang napabalikwas ng bangon sa kama. Mabilis niyang iginala ang tingin ng matanto niyang wala siya sa kanyang silid. And then, lahat ng mga pangyayari nitong mga nakaraang araw ay nag-flash sa kanyang isipan. Ang kasal, ang skandalo, ang kanyang pagpapakasal kay Sebastian, at ang nakakakilabot na party kagabi. Alanganin niyang nilingon ang tabi niya. Gusot pa rin ang bedding subalit wala na si Sebastian. Tandang-tanda niya na niyakap siya ni Sebastian para matulog kagabi. At ang presensya nito ay nakatulong ng malaki para kumalma siya. Sa totoo lang, hindi siya sanay na may kasama tuwing nahihirapan siya. She had been living alone for the past 8 years. Sanay siya na aluin at alagaan ng kanyang sarili. Life had taught her
that she doesn't have anybody to rely on. Kaya kailangan niyang gawin ang lahat para sa kanyang sarili. At ayos lang siya dito. Pero iba yung kagabi. Naguguluhan at nasasaktan siya sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. At para bang hindi sapat ang mga bagay na yun para kiligin siya. Kailangan siyang hawakan, insultuhin, at saktan ng lasing na yun. She was so angry, frustrated, and hurt all the same time. At hindi niya alam kung gaano niya kailangan ng comfort ng iba hanggang sa dumating si Sebastian para tingnan siya. Alam niyang kalokohan ang bumaling sa isang tao para sa comfort, especially for Sebastian's comfort. Una, kahit na mag-asawa sila, ni hindi sila magkaibigan. They are practically strangers. Pangalawa, ito ang dahilan kung bakit siya nalalagay palagi sa mga alanganing sitwasyon. At pangatlo, hindi kakayanin ng part niya na umiyak sa harapan nito. Ano siya, hilo? But when Sebastian was about out to leave her again in silence, hindi na niya napigilan ang sarili niya na pigilan ito. She asked him to stay, and he did so with no question asked. Up until now, hindi pa rin niya alam kung ano nangyari sa kanya, kung bakit niya yun hinihiling. Basta ang alam lang niya, kagabi, hindi gaya ng nakalipas na ilang taon. Mahina siya at takot siya mag-isa. Kagabi, kailangan niya ng kasama. Kailangan niya si Sebastian. Nang humingi ito ng pahintulot na yakapin siya, hindi rin siya tumanggi. At nang yakapin siya nito, hinayaan niyang tumulo ang mga luha niya. Alam niyang kabaliwan ng umiyak sa harap ni Sebastian o kahit kanino. Hindi pa siya umiyak sa harap ng sinuman pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ina. Noon pa man, ay iniisip niya na ito ang tanda ng kahinaan. Pero kagabi, napagtanto niya na ang kanyang mga luha ay tanda rin ng lakas. Lakas para harapin ang katotohanan sa kanyang buhay. Kailangan pa rin niya ng taong mananatili sa piling niya, even at her weakest. At sinamahan siya ni Sebastian hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Nakagat niyang pang-ibabang labi nang tila may humaplos na kakaibang damdamin nang maalala niya ang ginawa ni Sebastian kagabi. Parang mainit, ngunit malabo na pakiramdam. At kahit papaano, napapasaya siya, katulad na makita niyang crush niya way back noong college. Crush? Kumurap siya at pumangon sa kama at nagmadaling pumasok sa banyo. Hindi niya gusto kung saan siya dinala ng mga iniisip niya. Siguro nagpapasalamat lang siya sa ginawa nito. Aniya sa sarili. Oo, yun lang yun. Hindi naman sa may gusto siya kay Sebastian or something. Nakita na lang ang kabilang side nito kagabi at hindi siya nabigo nang bumaling to sa kanya para i-comfort. Tumango-tango si Amber at kinuha ang toothbrush niya. Yes, that's just it. Pulong niya bago tuluyang nag-toothbrush. After that, she had a quick shower. Ngayon lang niya napansin na nananakit pa rin ang pang-upo niya. Pero higit pa ron, tiyak na tatagal pang kahihiyan na natamo niya sa party kagabi kaysa sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Lalo lang tuloy siyang naging allergic sa mga mayayaman. But sadly, she still have 6 months para tiisin ang pakikihalubilo ng mga elite. Dahil hanggat kasal siya kay Sebastian, she need to pretend to like that circle she and her mother loved so much. Noon pa man, ay gusto niya ang magandang plot twist sa mga pelikula at sa mga libro. Ngunit ang pagiging kasal kay Sebastian Smith ay ang plot twist na hindi pa niya nakikitang darating. And I have to leave it for 6 months, she yelled internally. Nagbuga siya ng hininga at enough ang shower. She quickly reached for the fluffy towel and dried herself with it. Pagkatapos niyon, lumabas na rin siya ng banyo at nagbihis. Plano niyang manatili sa silid na ito hanggang sa makakaya na niya. Pagkatapos ng nangyari kagabi, baka iwan siya ng mga Smith ngayon. She wore her ordinary jeans and top. Wala rin naman kasing silbi na gandahan pa niya ang pananamit niya. Dahil kahit na isuot niya ang pinakamaganda ng mga damit, isang bagay ang nananatiling pareho. She will never ever belong to the elite crowd, no matter how hard she's trying to fit in. Paglabas niya ng walk-in closet, nakarinig siya ng katok mula sa pinto.
Come in, aniya, habang kinakalma ang sarili nang bumangon ang pag-aalala sa kanyang puso. Nang bumukas ang pinto, pumasok sa kwarto ang isa pang mga katulong. I'm glad you're already awake, young miss. They are waiting for you in the library. Magalang na sabi nito. They? Opo, si Master Fernan, Ma'am Divina, Young Master Sebastian at ang Doña Imelda. Paliwanag nito. Lihim siyang umiwi. Too much for spending the rest of the day in Solas. I will be there in a while. Aniya rito. Tumango ang katulong at nagsimula ng humakbang pabalik ng pinto. Sumalit mabilis niya itong pinigil. Nasaan si Marites? Tanong niya. Mabilis na nagsalubong ang kilay ng katulong. Tinanggal na po siya kahapon, young miss. Tinanggal? But I talked to her last night. Hindi niya itinuloy pa ang nais niyang sabihin. Umiling lang siya. Never mind. I'll go down in a minute. Tumango lang ulit ang katulong bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nagmadali niyang sinipat ang sarili sa full-length mirror. She looks ordinary, katulad ng dati. Pero ito ang totoong siya at hindi niya to kinakahiya. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng kwarto. Maingat siyang lumabas sa hagdan at binaybay ang hallway patungo sa library. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na huwag magalit sa anumang pangiinsulto na kanyang marinig. Lalo pa, at naroon na naman ang matapobreng ama ni Sebastian. Tuluyan na niyang binuksan ang pinto ng library. Pagpasok ni Amber, agad na tumutok ang lahat ng mga mata sa kanya. Ano na naman to, Mommy? Akala ko ba may family meeting tayo? Bakit siya nandito? Sabi agad ng daddy ni Sebastian at tinuro pa siya. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang kamay. Bumira agad ng insultong ama ng asawa niya, hindi pa man siya tuluyang nakakalampas ng pinto. Tumahimik ka, Fernan. Asawa siya ng anak mo. She is family. Mabilis na saway ni Grandma Imelda sa anak nito bago bumaling sa kanya. Come closer, Amber. Have a seat beside Sebastian. Anito, agad na tumango si Sebastian at sinalubong siya. He first smiled and took her hand bago siya marahang iginiya pabalik sa pang-isahang upuan ng sala set. Ang mga magulang ni Sebastian ay nakaupo sa kabilang upuan habang si Lola Imelda ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Kinakabahan siyang inayos ang sarili sa upuan dahil ramdam na ramdam niya ang mabigat na tingin ng biyanan niyang hilaw sa kanya. Siguro kung wala si Grandma Imelda, baka kanina pa tong nagwala. Lihim siyang umirap. Malas nito. Gusto siya ng nanay nito. Bumaling siya kay Grandma Imelda. Last night was unfortunate, Amber, at humihingi ako ng paumanhin. Ipinapangako ko sa iyo mula ngayon. Matatanggap mong parehong kagandahang loob na ibinigay sa amin ng aming kasamahan, pamilya at mga kaibigan, at pamilyang Grants ay hindi na magtatrabaho sa amin. Sinigurado ng asawa mo yang kagabi. Mabilis itong sumulyap kay Sebastian. At para makasigurado, simula ngayon, I am transferring all my rights sa Gold Hotel sa inyo ni Sebastian.